Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Aba, ay tablado mga kabayan itong panawagan ng mga sibuyas na na congressman mga kabayan. Tinabla ng NBI, no, ang panawagan nilang imbestigahan, no, ang mga nasabi ni PRRD na pagpapatayin yung mga senator, no. Kita mo wala namang binanggit kasi doon mga kabayan si PRRD, walang ni-name drop doon. Senador, paano kung halimbawa, may mga tumatakbo senador, malay mo mga kabayan, di ba? Hindi naman pinangalanan ba't gatong mga congressman na aray masyadong balat sibuyas? No, hindi naman sila mga kabayan yung sinabihan, ay sila yung nagre-react. Samantalang yung mga senador, mga kabayan, wala. Wala kang maririnig doon sa mga senador, no, na sinabing kailangan nilang mag-complain sa NBI, kailangan imbestigahan ng NBI yung sinabi ni PRRD. Ay simulat sa poll mga kabayan, bago pa lang umupo si PRRD, laging ang bukang bibig niyan, pagpapatayin. Ay kita nyo, kami nakitaga kayong pinatay. May napatunayan na kayong pinatay ang dating Pangulo. Kahit nga umaamin, wala naman kayong napatunayan na sa'yo mayroong pinatay. Bigyan nyo muna ng matinding ebidensya. Nasa ganon ma-shoot sa banga. Kaso ang problema kasi sa inyo, masyado kayong balat sibuyas na mga congressman kayo. Aray mga kabayan, maaalala ko, meron nga pala nag-comment dito, no? Ang sabi sa akin ay sinusuportahan ko daw yung Verdugo, mga kabayan. Naalala ko yon. Sinusuportahan ko daw yung Verdugo at maka-China. Alam, kung ikaw ay may mga kagamitan dyan sa bahay mo na mga China, made in China, itapon mo na kasi naman ayaw mo sa mga Chinese. Kaya dapat kung ikaw ay magko-comment dito, ay ayus-ayusin mo ang comment mo. Naligaw ka na nga lang dito, mambuburaot ka pa sa comment section. Ko, mahiya ka, kita mo, are, kita mo. Kita mo yung businessman na yan. Kita mo yung businessman na yan na si ano na nga San Miguel. Ganyan magbigay pugay sa dating pangulo, may pagbaw pa. Alam mo baga kung anong ibig sabihin ng ganyang yumuyuko pa ang isang tao sa isang kanyang kinakamayan. Yan ay mataas mga kabayan ng pagrespeto katulad niyang mga Japanese. Kita niyo yung mga Japanese pagka mataas ang respeto niya sa isang tao mga kabayan. Ganyan nagbabaw. Unlike dito kay Bungit, kita niyo mga kabayan, no? Ayan. Ala, trupa-trupa lang. Kamay na trupa. Pero doon sa dating pangulo mga kabayan, kita niyo, ayan no. 'Di ba? Kung paano magbigay ng respeto itong San Miguel Corporation. Ganyan mga kabayan. Ibig sabihin lang nito ay talagang mataas ang respeto at paghanga sa dating administrasyon at pagtitiwalaan like dito kay Bungit. Ano kang nagawa na nito, no? Yun nga isang congressman na si Chubby, no? Si Chubby mga kabayan. Ikita ninyo 'yon. Nagsabi yun na wala daw nagawa si PRRD at unlike daw dito kay Bungit, may nagagawa daw to. Hindi nga daw napababa ni PRRD yung bigas noong panahon niya. Ngayon daw si Bungit daw napababa, ano? Kaya pala napababa, ngayon malapit na mag-60. May mga 60 na nga ang kilong bigas, kamatis, tumaas. Ano pa, lahat, kuryente, tumaas. Bayad sa PhilHealth, sa pag-ibig, contribution, tumaas, while na bankrupt yung PhilHealth. Yan ang magandang nagawa ni Bungit, Kayo, puro kayo, mga balat sibuyas. Ito, mga kabayan, pakinggan natin to sinabi dito ng, NBI. Total naman yung mga yan, panayang, talakdi yan. Di pakinggan muna natin ang sinabi dito ng NBI. Kung ano ba ang sinabi dito. Buti naman aring NBI na rin mga kabayan na hindi pumabor dito sa panawagan nila. May naging pahayag po si dating Pangulong Rodrigo Duterte na di umano ay magpapakita daw po ng 15 senador. Okay. In relation po sa impeachment case kay VP Sara Duterte. May mga calls po para imbestigahan daw po ito ng NBI. Ano po ang tugon niyo po nito? Remember that the speech was delivered during political rally, no? Inaano niya proclamation ng kanyang mga kandidato para sa senador. Ano yun alam niyo in a political speech, ano yan rhetorics. Nung diba? inaano namin yan inaalaw yan ng ating political system na katulad nun during the past administration, known si President Duterte na laging ganyan, puro patayan, no? Pagka inano nyo ang aking bayan, buti na lang mga kabayan, buti na lang aring si NBI Director Jamie na to mga kabayan, kahit papaano naman
ay nakakaintindi rin kahit papaano mga kabayan, no? Kasi kung ari pumabor doon sa panawagan ng mga congressman, aba ay talagang sayang mga kabayan ang pinag-aralan. Kung doon sa simpleng sinabi ni PRRD na halatang-halata mo, no? Na talagang nagjo-joke lang yung presidente, yung dating presidente, tapos gagawin mo seryoso, abay para kang mas malabo pa sa sabaw ng pusit na hindi maintindihan. Mga kabayan. Tuloy. Sinira nyo ang mga kabataan ng bayan, papapatay kita, papatayin kita. Yung mga ganun ba salita ni Presidente, during the past administration, binabait yun ng ating mga mamamayan. No? But then, time has changed. No? Ngayon, maaaring yung mga tirada ni Presidente na ganun, puro patayan, wala na tayo sa atmosphere ng patayan. No? Ngayon kailangan na yung katahimikan, no? Tingnan natin ang mamamayan kung babait pa rin yun na patayan pa rin, no? Kaya mga kabayan, okay lang ba sa inyo mga kabayan na pagpapatayin yung mga tulonggis na nandyan sa gobyerno? Okay lang ba kayo na pagpapatayin yung mga trapo, no? Yung mga magnanakaw sa pera ng mga Pilipino? Pabor ba kayo doon mga kabayan? Ako'y pabor doon. Kung maaari nga sana mga kabayan, masimula na yung death penalty. Sana maibalik na yun. At damay sana yung mga estapador, no? Yung mga magnanakaw dyan sa pera ng mga Pilipino. Diba? Dapat lang mga kabayan, managot sila sa ibang bansa nga mga kabayan. Lalo na dito sa bansa na to mga kabayan. Pagka ikaw ay magnanakaw, abay pugot liig ka o hindi ka magkakaig na ganyang nakaw-nakaw ka ng pera ng Pilipino. Diba mga kabayan? Dapat ganon. Tama lang na mga kabayan na pagpapatayin, lalo na yung mga kriminal, no? Ngayon, gusto nila mga kabayan, katahimikan. Sa sobrang tahimik mga kabayan, ang nadidiskrasya, yung mga inosente, kita ninyo mga kabayan, sa sobrang tahimik, hindi natin naririnig na may namamatay na mga dorugista, mga kriminal, ang napapatay mga kabayan, inosente. Diba? Makikita ninyo naman yan sa mga kabayan, sa mga balita. Doon naman tayo nagbabase mga kabayan, kaya hindi nila po pwede sabihin fake news dahil tayo nagbibigay lang ng reaksyon mga kabayan. Diba? Ito mga kabayan, itong NBI director na to na si Jamie Santiago mga kabayan, hindi kinagat yung panawagan, no? Hindi kinagat yung panawagan ng mga Tongrista mga kabayan. Nitong ni Congressman Adjong at saka nito ni Gutierrez at saka nung isa pang mataba mga kabayan, kung pangalan nung nakalimutan ko na. Ito mga kabayan, si Torre, alam nyo naman, hindi kumagat mga kabayan ng NBI, hindi nakinig doon sa panawagan nila. Si Torre ang bahala diyan mga kabayan. Si Torre na naman mga kabayan ay nagsampa ng kaso. Aray, pakinggan natin ang sinabi din ni Torre. Tunay ka talaga Torre, General Torre. Ano ka nangyari sa taong are? Isipin ninyo mga kabayan, ng panahon ni PRRD, pinataas ang sweldo ng mga pulis, binigyan ng magandang benefits mga kabayan kasi nga napakaliit ng sweldo, bukod tanging si PRRD lang ang nagpataas ng sweldo ng mga kapulisan. Pero ito mga kabayan si Torre, kita ninyo, grabe mga kabayan, pakinggan natin. Sa totoo lang, tatlo ang final namin case. I also submitted for DC-20 the case of Rodrigo Roa Duterte. Sa kanya mga statements doon sa last rally. So we already submitted it for unlawful utterances at saka inciting to sedition. So nandun na rin sa docket ngayon at for case build-up na rin yung reklamo natin kay former President Duterte. Which specific statement po that he made? Ay, gusto niyang patayin ang 15 senador na gusto nilang bombahin. So, ayan, nakafile na sa DC-20 for case build-up na ang kaso. Ngayon, Torre, ito, General Torre, matanong ko lang doon ba sa 15 senador, sino ba yon? Sino ba yung mga 15 senador na yon? Meron bang pinangalanan doon ng dating Pangulo? Meron bang sinabi doon na aring si Garne senador nare ang ating papatayin? Wala naman di ba mga kabayan? Kaya nga yung ibang mga Pilipino, no? Kaya yung ibang mga Pilipino, mga kabayan, nagpalakpakan, lalong-lalo na yung nandun sa venue. Diba? At pati yung mga nag-re-upload, mga kabayan, tuwan-tuwa pa, mga kabayan. Kasi, no? Ay para lang sa kanila, lang yun, kumbaga ay ad-lib ng ating Pangulo, ng ating dating Pangulo. At simulan sa poll, kilala na ang dating Pangulo sa mga ganong statement. Ni minsan mga kabayan, ito si General Torre, pulis na yan mga kabayan ng mga panahon na yun. Bakit hindi niya ginawa ng paraan na itong si dating Pangulo, ito si Pangulong Duterte, ang dami sinasabing pagpapatay. Bakit hindi siya naggaganon mga kabayan? Ngayon, no, ito, bida na naman mga kabayan.
Turi talaga, pambihira ka. Ay, wala. Ito, mga kabayan ng pulis, no? Ito yung dumali sa KOJC. 'Di ba? Ito si Turi, mga kabayan, si General Turi. Ano gang nangyari sa iyo, General Turi? Ano bang nakain mong tao ka? At para sa mga ganong jokes, no? Kinakagat nitong mga to, no? Palibasat yung NBI, mga kabayan, hindi binigyan ng pansin. Si Turi agad na nag-file ng kaso. 'Di ba? Gawa ng pagpapatayin yung 15 senador. Ano na, puro file lang, mga kabayan, ng kaso, puro file. Ang sabi po, kahit si Justice Secretary Remulla kanina, medyo iba naman daw po talaga yung language ni former President Duterte. Alam nyo, bagong Pilipinas na eh. Hindi na pwede yung ganong mga statements na kinaumagahan, joke only na lang. Kaya nagkakagulong, ang gulo-gulo na nga ng pinagdaanan ng bansa natin in the past 6 years. Hanggang ngayon ba naman, dadalhin natin ang gulo na yan, na puro patay-patay. Kung ako sa iyo, General Torre, ang pagpupukusan ko ng panahon ay yung mga batang nawawala. Yung mga batang nadidisgrasya ng mga kriminal. Kung ako sa iyo, kaysa dun sa pagpukusan ninyo yung mga adlib ng dating Pangulo na alam ninyo na hindi naman yan ginagawa. 'Di ba, mga kabayan, kasi simulat sa poll, no? Ganyan na yung bukang bibig ng ating Pangulo. Kita mo sa ganong kasasabi, mga kabayan, ng dating Pangulo, kita ninyo, mga kabayan, ang daming mga tulunggis na tumino. 'Di ba? Ngayon lang, mga kabayan, kita ninyo sa sobrang bait daw ni Bungit, no? Si Bungit kasi, mga kabayan, ay tipong naniniwala kasi, mga kabayan, doon sa mga nag-a-advise sa kanya. Kaya yan, ganyan, mga kabayan, yung utak ni Bungit, no? Sinulat na sala pa, mga kabayan, interpretasyon. Sus Mariusip, Turi, tama ka na, talagang sala yung mga padali na yan. Aray, mga kabayan, mana-mana talaga, no? Mana-mana talaga, mga kabayan. Yung mga sina-adjong, mga kabayan, manang-mana sila, no? Sa kanilang amo, may pinagmanahan talaga. So pakinggan muna natin, mga kabayan, aring sinabi na mga kabayan ni Bungit, no? At may patama to, no? May patama to sa sinabi ni PRRD. So pakinggan natin. Alam nyo po, kung minsan nakikita natin yung ibang partido, hindi sila nagugulat sila, natatakot yata sila sa inyo eh. Dahil pagka nakita ang line-up ng alyansa, kung ano-ano na sinasabi. Narinig lang natin nung isang araw. Walang daw pag-asa, siguro, kanina wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Kita mo to si Bungit, mga kabayan, papatay na sila ng 15 senador. Nako, Mr. President, no, mawalang galang na kay gino-joke lang nung dating Pangulo, kay takot na takot. Tamang hinala na naman. Tamang hinala na naman, aray mga kabayan. Ano ga nangyari sa bansa natin? May mga ganyan tayong nakaupo sa gobyerno. Ay tamang hinala to, mga kabayan. Ako, delikado tayo dito. Alam niyo, mga kabayan, napansin ko lang, maiba tayo. Alam niyo, kaya nila minamadali, mga kabayan, na si BP Sara ay matanggal, no? Ma-impeach at hindi makatakbo sa anumang posisyon. Kasi, mga kabayan, si BP Sara ay iba, no? Totoo yung sinabi ni PRRD na kung siya, mga kabayan, ay mahigpit na, mas matindi daw si BP Sara. Ay totoo talaga, mga kabayan, kasi unang-una. Kaya yan ay pinag-iinitan itong mga to, mga kabayan. Pagka kasi si BP Sara, mga kabayan, ay nakalusot, no? Diyan sa impeachment na yan at nagkataong makatakbo sa 2028 na bilang presidente, mga kabayan, walang utang na loob kahit kanino ang ating vice presidente. Kaya magagawa niya ang lahat-lahat, mga kabayan, lalong-lalo na dyan sa mga tulunggis na congressman. Lalong-lalo na dito, kina Marcos, mga kabayan. For sure, mga kabayan, babawian sila nito kasi grabe, mga kabayan, ang ginawa nila sa vice president. No, kita nyo, sinisira yung puri, kung ano-ano ng mga kabalbalang pagbibintang ang mga pinagsasabi. Na while, mga kabayan, silang gumagawa. Kita ninyo, mga kabayan, nung hindi nila mapasunod ang vice presidente sa gusto nilang mangyari, pinag-initan nilang matindi. Diba? Kaya, mga kabayan, itong mga to ay talagang tamang hinala na kailangan nating matanggal. Kahit na yung Senate President na si Chis Escudero ay sinasabi na hindi naman ganun, wala namang pinagkaiba at wala namang special dyan sa impeachment complaint na yan, mga kabayan. Diba? Takot kasi sila, mga kabayan, kaya gustong-gusto nila na madinig na, no? Yan yung pinipilit nila. Dapat ay madinig na yan, ayon sa ganto, ayon sa ganyan, sa mga batas na ganto, sa ganyan. Tunay, mga kabayan. Ganyan sila, sobrang katakot, no? Sa vice presidente. Kasi kita nyo, ang vice presidente, mga kabayan, chill lang, bakasyon sa Japan.
'Di ba? Hindi niya iniinda yung impeachment na nakapile laban sa kanya, mga kabayan. Oh, kita ninyo. Ito sinabungit, mga kabayan. Aray, gato. Makikita ninyo, mga kabayan, yung mga sinasabi niya para sa kanila. Kasi mapapansin ninyo naman sa mga pinuntahan ng mga to, dyan sa campaign na yan, mga kabayan, walang pumapansin. Kitang-kita naman, mga pumaplastic na lang yung mga tao sa kanila gawa ng mga kabayan, ng ayuda. Diba? May ayuda kasi. Ay, talaga, bagay. Mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. May pagmamalaki po natin na sila ay walang bahid ng dugo ng mga pinatay na libo-libong Pilipino nung extrajudicial killing. Wala po silang kinalaman dyan sa mga... Kita mo, mga kabayan, extrajudicial killing. Kaya pala, mga kabayan, wala na yung extrajudicial killing, yung mga nag-file sa ICC na yan. O, ayan, wala na, mga kabayan, nasanksyon na ni Trump. Wala na pag-asa. Kita nyo naman to si Bungi talaga, mga kabayan. Yung judicial killing na yan, mga padali lang nila yan, mga kabayan, extrajudicial. Wala nga extra, mga kabayan. Sabi ni PRRD, walang extra. Killing lang meron, mga kabayan. Sus, ginoong garapon. Ito talagang mga to. Ito si Bungit, mga kabayan, lumalayo doon sa kanyang speech. Sino kaya, mga kabayan, nagsusulat ng kanyang ng kanyang mga sinasabi? Kasi parang inilalaglag si Bungit, mga kabayan. Parang inilalaglag siya nung writer niya ng mga sinasabi niya, mga kabayan. Kasi kita ninyo, puro palpak ang sinasabi nito. Sumasagot pa, kaya lalong lumalala. Tapos sasabihin nila, gusto nila ng kapayapaan sa bansa, tapos sila naman, mga kabayan, siya yung namumunot, siya yung nangunguna. At lalong-lalo na yung kanyang mga aso dito, mga kabayan, ito mga nasa Congress. Ito, mga kabayan, si Adjong. Kita ninyo to si Adjong, taga Mindanao to, mga kabayan, pero ang kanyang pinaglalaban ay itong si Bungit, mga kabayan, at saka si Tambaluslos. Your comment, and also Comrade if you wanna. Well, again, it's well, I respect the position of NBI director if that's how he sees it. Pero yun nga, the point is, do we allow this kind of rhetorics in the first place? Do we actually... Sinabi na nga nung NBI, mga kabayan, ay hindi nakikinig kasi. Sinabi na nga nung NBI director, na si Director Jamie, na wala namang ganyang pinagbabawal na magsabi ng mga ganyan sa araw ng kumpanyahan. Diba? Wala namang pinagbabawal ang kumilik na gayon. Actually normalize this kind of talks, especially if it's uttered in a very important event like proclamation rally. That would speak about... I don't know how the NBI director sees it, but we are not instigating. We are merely trying to convey a message where if there's a policy that any threats, no matter how you say it, utter it, whether it's a joke or not, you are not allowed to say things about killing other people. No? Di ba, mga kabayan, itong si Congressman Adjong na to, di kay Congressman na to, mga kabayan, ng panahon ni PRRD. Bakit ngayon lang ang nagsasalita? Di ba, mga kabayan? Bakit ngayon lang to nagre-reklamo na kung kailan wala na yung dating Pangulo sa posisyon? Bakit ngayon sila ganto na, nako, mga kabayan, mapapaghalataan ninyo talaga na na kailangan nilang tarabahuhin, mga kabayan. Lahat ng sasabihin ng mga dating ni PRRD, lahat ng sasabihin, kailangan meron silang ikakaso, ganon. We are actually trying to convey a message where in the case of the former president, where he somehow has the license and permit to say anything he says. He can tell you, I will kill you. He can tell you, I will kill him, and then get away with it. I mean, it's time really to draw the line. When do we allow these things, this kind of talks, to go unscathed and without even a sense of impunity? I beg to disagree, and I don't want to again. I respect the position of the NBI director, but then again, this is something that should be taken seriously for an NBI director, for someone who is in charge of really making sure that such talks and such rhetorics don't go overboard as to causing harms and direct as probably causing other people to really act on
on the statements made by this influential person is something that should be not taken lightly. No? It's so unfortunate to hear that from the NBI director. Again, hindi naman dapat kami ang aktual na ma-threat para kami manawagan na hindi dapat ito mangyari. It does, it should not be taken that way na dapat ikaw mismo ma-feel na ma-threaten para magsalita kung ano dapat ang tama. Ano ba dapat ang tama? Ang tama, imbestigahan niyo yung nangyari sa Bicam, imbestigahan ninyo yung ginto na ibininta ni Bungit, ibininta ng administrasyon niya, imbestigahan ninyo kung saan napunta yung GSIS, imbestigahan ninyo kung saan napunta yung PhilHealth, bakit bankrupt na, imbestigahan ninyo yung sa SSS. Yan ang mga imbestigahan ninyo, wag yung mga sinasabi ng dating Pangulo. Yan ang inyong trabaho. 'Di ba? Total naman para na rin kayong hukuman diyan, lahat na inimbestigahan nyo. Imbestigahan nyo na lahat yon, yung nangyari sa Bicam na yon. 'Di ba? Yon mga kabayan, doon baka ako'y bumilib pa dito sa mga congressman na yan. Baka masabi pa natin na palakpakan natin ng mga congressman. At sa wakas na imbestigahan na nila tong nangyari sa Bicam, yung 5,500 flood control mga kabayan ni Bungit. Dapat imbestigahan din yon kasi mga kabayan napakalaki, 500 billion mga kabayan ang ginastos doon sa flood control na yon. Kita ninyo, it was out 200 plus mga kabayan ang nasawi dahil sa flood control na iyan ni Bungit na pinagmalaki. Dapat iyon ang iniimbestigahan nitong mga congressman na to. Yan ang totoo mga kabayan. Ay tunay, tapos ang bibigyan nila ng importansya itong mga nasasabi ng dating Pangulo, ni Vice President Sara, na wala namang kalatoy-latoy, walang ka-merits-merits mga kabayan, walang magiging magandang, walang resulta doon, walang ikayayaman, walang ikagaganda mga kabayan. Kung sakali man nila nasampa ng kaso, bigyan nila ng kung ano-ano mga kaso ang dating Pangulo, yung ba mga kabayan ay makakatulong para umunlad tayo mga Pilipino? Mapababa ang mga bilihin, presyo ng bilihin? Makakatulong ba yun sa mga Pilipino? Hindi mga kabayan. Nandong yung mga Pilipino, tuwan-tuwa pa pag sinasabi yun ng dating Pangulo. Kung kayo ay nanonood or kung kayo ay nagbabasa ng mga comment section dun sa live na yon, makikita ninyo na mas marami yung natutuwa kaysa dun sa naiinis mga kabayan. Yan yung totoo. Kaya mga kabayan, hanggang dito na lang muna ang ating video at maraming salamat nga pala sa mga bagong subscribers natin, sa mga nagla-like at nag-share. Siyempre, lalong-lalo na sa mga nagko-comment, tayo nagbabasa niyan mga kabayan kasi tinitingnan ko rin yung pulso ng mga kababayan natin na nagko-comment at yung mga nanonood dito sa ating video mga kabayan. Kung sila ba ay mas marami ang pabor sa dating administrasyon dito sa PDP mga kabayan, or mas marami yung hindi. Siyempre mga kabayan, pagka mga ganon, mga hindi pabor sa PDP, sinasagot natin yan mga kabayan. Kinukumentan din natin. Nasa ganon mga kabayan, matauhan yan kung ano bagang nangyayari ngayon sa gobyerno. Huwag masyadong pabulag dito kay Bungit na laging nag-aalamano. Diba mga kabayan? Maraming salamat. See you sa susunod na video mga kabayan. Huwag nyo kakalimutan ulit, na straight PDP tayo mga kabayan. Yung lineup na tinataas ang kamay ni PRRD, doon lang tayo mga kabayan kasi yung mga yun may totoong may malasakit at totoong may utak mga kabayan, unlike dito sa mga nandito ngayon sa gobyerno. So adios muli mga kabayan, see you sa susunod na video at ingat kayong palagi mga kabayan.